ka nga to ng suka ka na Aling Lourdes kasi makaatubo ako. Ah, sige po, Nay! Uy, ano nangyari sa batang yun? Aling Maribik! Aling Maribik! Oh, andyan ka pala, Maymay. O, ano yun? Aling Maribik, alam mo po ba na marami ng zombie na kumakalat dito sa ating barangay? Ha? Ano ba yung zombie yan? Zombie attack? Zombie tsunami? Zombie apocalypse? Sabihin mo kung ano? Yung zombie immortality, Aling Maribik, yun yung zombie na mahirap patayin! Ano? Diyos ko, yung anak ko! Inutusan ko pa naman yun na mangutang ng suka! Ano ba naman to eh? Anong gagawin ko? Ha, ano? Inutusan mo po si Elsa na mangutang ng suka? Aling Maribik, kailangan po natin siyang hanapin! Baka makain siya ng zombie! O sige, sige! Tara na, Aling Maribik! Tara na! Aling Lourdes! Sabi po ni Mami, uutang daw po siya ng suka. Zombie! Aling Maribik! Ayan po si Elsa! Bilisan mo lang! Zombie! Elsa! 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 Lumipas ang ilang oras. Naglakad pa rin ang ina ni Tuper sa kalsada, pagod at gutom, habang patuloy na naghahanap ng makakain para sa anak. Isang mayamang babae ang dumaan. May kausap siya sa telepono. Abalang-abala. At may bitbit na mamahaling bag. Halatang may mahalagang laman. Hindi niya namamalayan. May lalaking palihim na sumusunod sa kanya. Tila may masama itong balak. Abalang-abala pa rin ang mayamang babae sa pagtawag hanggang naglalakad sa gilid ng kalsada. Biglang sinunggaban ng lalaki ang kanyang bag. Napasigaw ang babae. Yung bag ko! Yung bag ko! Tulong! Tulong! Yung bag ko! Nagulat ang ina ni Tuper sa malapit na lugar. Hindi nagdalawang isip. Hinabol niya ang snatcher. Kahit pa, hirap at pagod na siya sa kabila ng gutom at pagod. Pinili ng ina ni Tuper ang gumawa ng tama. Sinubukan niyang agawin ang bag sa lalaki. May konting tulakan. Nasuntukan siya, natumba siya. Ngunit bago tuluyang napatakbo ang lalaki, hinabol niya ulit at sa huling lakas na natira sa kanya, nagawa niyang agawin ang bag. Hingal na hingal at sugatan. Lumapit siya sa mayamang babae at inabot ang bag. Ito po. Buti po hindi niya nakuha. Pero imbis na pasalamatan, tiningnan siya ng masama ng babae. Modus to no! Kasabot ka! Magaling ka lang umarte! Alam ko na yung estilo nyo! Tatawag ako ng pulis at ipapakulong kita! Nanlaki ang mata ng ina ni Tuper. Halos hindi siya makapaniwala. Kayong mga pulubing magnanakaw na walang ambag sa mundo, dapat lang kayong makulong! Ginawa ko lang po yung tama. Tama? Tama ba yung magnakaw? Magtrabaho kayo! Kayo wala kayong narating sa buhay kasi mga batugan kayo! Humanda ka! Ipapakulong kita! Pulis! Pulis! Tulungan niyo ako! Ninakawan ako ng pulubing ito! Pulis! Nagsimulang magsisigaw ang babae. Tinawagan ang security.
habang ang ina ni Tuper ay nanatiling tahimik, nanginginig at luhaan. Sa mundo ngayon, minsan, kahit kabutihan ang dala mo, duda pa rin ang tanaw nila sa'yo. Pero ang ina ni Tuper, hindi niya ginawa yon para sa pasasalamat. Ginawa niya yon dahil iyon ang tama. Habang nag-aantay si Tuper sa gilid ng eskwelahan, puno ng pag-asa ang kanyang puso. Inaasahan niyang darating ang batang mayaman na nangako sa kanya na maglalaro sila. Ang ganda nga siguro mag-aral sa ganitong eskwelahan, pero parang panaginip lang. Paano ba naman ako makakapasok dito kung tanging pagkain namin ay galing sa basurahan? Isang pangarap na malabo, pero sana balang araw magkaroon ng pag-asa kahit sa tulad ko. Tuper! Biglang may narinig siyang tinig mula sa likod. Lumingon si Tuper. Si Betty iyon. May dalang supot at ngiting walang halong panghuhusga. Sorry ha kung natagalan ako. Ito, may pagkain akong dala. Napatingin na lang si Tuper at nabigla. Hindi dahil sa tinapay, kundi sa kabaitang hindi niya inaasahan. Alam mo ba, ito yung baon ko kanina sa recess. Hindi ko kinain kasi alam kong hindi ka pa kumakain. Ibibigay ko na lang to sa'yo. Napangiti si Tuper. Agad niyang tinanggap ang tinapay at halos hindi nakapagsalita. Ang sarap-sarap sa pakiramdam na may isang tao palang ganito sa mundo. Kagaya ni Betty, na handang tumulong at hindi nanguhusga sa kung ano ka man o anong itsura mo. O sige, kumain ka muna para may lakas ka. Pagkatapos mo kumain, maglaro tayo! O sige, Betty. O bakit malungkot ka, Tuper? Ayaw mo ba yung binigay kong pagkain? Hindi. Iniisip ko lang, Betty, na sobrang bait mo. Alam mo bang ikaw lang nagbigay sa akin ng ganito? Ano ka ba, Tuper? Magkaibigan na tayo! Lahat ng tao dito sa mundo, pantay-pantay! O sige na, Tuper! Kainin mo na yung pagkain mo para maglaro na tayo! Ha! Ha! Hindi ako nahuli! Hulihin mo ako! Naglaro sila sa tabi ng eskwelahan. Habulan, taguan, tawanan. Si Tuper, sa unang pagkakataon, ay masayang masaya. Sa kabila ng pagkakaiba nila sa buhay, isang masayang sandali ang nabuo. Isang larong puno ng tawa at pag-asang may taong handang tumanggap. Ngunit hindi nagtagal, may dumating na motor. Bumaba ang ina ni Betty. Galit na galit ang mukha nito nang makita ang anak na kalaro si Tuper. Bete! Ano ginagawa mo? Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na huwag kang lumapit sa maruruming bata? Tignan mo nga yan! Mukha bang anak ng matinong pamilya? Lumapit ang nanay. Tiningnan si Tuper mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam sa mga mata. Bakit mo hinayaan ang sarili mong maging ganyan? Ang baho mo! Ang dumi-dumi mo! Wala kang karapatan na makihalubilo sa anak ko! Napayuko si Tuper. Pilit niyang pinigilang hindi mapaiyak. Alam ko naman, wala na akong lugar sa mundo nila. Pero, kailangan pa ba akong tapakan ng ganito? Lumapit ang nanay at sa tindi ng galit, itinulak si Tuper papalayo. Ayaw ka sa anak ko! Tuper, okay ka lang? Halika dito, anak! Huwag ka nang mapapakita, ha? Narinig mo? Hindi lahat ng tao kayang patawarin ng mundo! Natumba si Tuper sa simentadong kalsada. Nasugatan ang siko at tuhod niya,
Pero hindi siya umiyak. Mas masakit ang sinabi kesa sa sugat. Tama na! Wala siyang ginagawang masama! Kaibigan ko siya! Kaibigan? Sa isang pulube? Gising, Betty! Hindi tayo tulad nila! Hindi tayo bumababa sa ganyan! Halika na! Umuwi na tayo! Hinila ng nanay si Betty. Pilit siyang pinapalayo habang si Betty ay umiiyak at lumilingon kay Tuper. Tupper, sorry! Sabi, halika na! Babalikan kita, hindi kita iiwan! Si Tuper, nananatiling nakaupo sa kalsada. Sugatan, tahimik ang paligid. Sakay! Habang papasakay sila sa motor, hindi pa rin maalis sa isip ni Betty si Tuper. At sa puso niya, gusto niya itong balikan. Sa murang edad, natutunan ni Tuper ang isa sa pinakamahirap na katotohanan sa mundo. Hindi lahat ng mabuting puso ay tinatanggap, pero kahit sugatan, kahit niyurakan, pinangahawakan niya ang isang pangako na may isang kaibigan na bumalik at nagsasabing hindi kita iiwan.